Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid, ang ating mga masugid na tagapagsubaybay sa ating social media apostolate na vlogs. Merry Christmas po sa inyo. Pasko pa po, tayo ay nasa ikasampung araw na ng ating pagdiriwang ng Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. Tayo ngayon ay nasa araw ng Biyernes, January 3, 2025. Mga kapatid, inayahan ko kayo na pakinggan natin ang ating Ebanghelyo sa araw na ito, araw ng Biyernes, mula sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 1, verses 29 to 34. John the Baptist saw Jesus coming toward him and said, "Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. He is the one of whom I said, a man is coming after me who ranks ahead of me. Because he existed before me, I did not know him, but the reason why I came baptizing with water was that he might be made known to Israel." John testified further, saying, "I saw the Spirit come down like a dove from the sky and remain upon him. I did not know him, but the one who sent me to baptize with water told me, whoever you see the Spirit come down and remain, he is the one who will baptize with the Holy Spirit. Now I have seen and testified that he is the Son of God. Now I have seen and testified that he is the Son of God." Ayon kay San Juan Bautista, kanyang nakita sa kanyang mga mata at kanyang pinatutuhanan na si Kristo ay siyang anak ng Diyos na pumarito sa daigdig. Napakahalagang paalala sa atin sa ating pagdiriwang ng Pasko ng pagsilang Panginoon. Ang pagsilang Panginoon ay nangangailangan ng ating pagsaksi na tunay nga na siya ay pumarito na sa daigdig na ito. Naway mga kapatid ay ating sikapin na sundin ang huwaran ni San Juan Bautista. Siya ay hindi nasilaw sa kanyang kasikatan, nanatili siyang tapat sa kanyang misyon at nanatili siyang mapagpakumbaba na sundin ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin. So naway sa buhay natin bilang mga Kristiyano ay sikapin natin na ating patutuhanan hindi lamang sa ating salita kundi sa ating pamumuhay ang pagparito ng ating Panginoon. So blessed day sa inyong lahat, and may the Lord may continue to bless you at ingatan kayo at naway ang bagong taon na ito ay maging mabunga para sa bawat sa inyo at naway ipag-adya kayo ng Panginoon sa lahat ng mga bagay na magdadala ng panghihina ng inyong kalooban. At siyempre hindi naman tayo makapagsabi na hindi tayo haharap ng mga problema. Tayo ay haharap ng mga pagsubok sa buhay. Ang napakahalaga sa buhay ay patuloy tayong manalig sa ating Panginoon sapagkat ang Panginoon ay kasama natin sa buhay. Anuman ang mga problema, pagsubok sa buhay ay malalampasan natin. Kaya mga kapatid, a blessed day and a Merry Christmas to all of you and praying for you and for your family. God bless you.